Sa atin na Aerox B1. So ang problema nito mga tropa kagabi ay hindi umandar. So dinala sa atin ni customer ngayong umaga. Kasi hindi niya mapaandar, nakalagay dito mga tropa ay 12. So code 12, error 12. So siguro mga 1 hour niyang start, napaandar naman niya. So kaya dala ngayong umaga dito. So mga tropa, pagka on tayo, wala nang lumalabas na error 12. So umaandar na siya. So nangyayari, bumabalik lang siya. So ano nga ba yung pwede nyong i-check pagka ganito yung nangyari sa motor nyo? Number 1 na i-check nyo mga tropa, ito. Yung socket ng ating, ito mga tropa, kinalas ko na ito. Yung socket ng ating stator. Ito yung unang pinagmumulan ng error 12. So ayan mga tropa, kung makikita nyo, wala naman siyang sunog. So malinis siya. Wala siyang sunog. So ito yung unang cause na pinagmumulan. Sa mga tropa, ang sunod dito, itong kabila. So malinis siya, walang sunog. Yan yung number 1 na pinagkukunan ng error, kaya nag-error 12. So lumalabas yan. Tapos mga tropa, nakita ko rito, yung stator niya ay napakadumi. So may mga langis, saka putik. So nalinis ko na ito mga tropa. So lilinisin nyo lang yung stator, yan, ganyan dapat. Tapos dito sa side, yung kalawang, liliyahin nyo or steel brush. Sama nyo na rin yung magneto, mga tropa. Ito yung magneto. So nalinis ko na ito. Salpak na lang. So ganito yung gagawin nyo at mga i-check nyo kapag nag-error 12 yung motor nyo. So kung malinis na to, etong mga tropa nga pala, bagong palit din tong kanyang siguro mga 3 months, 4 months itong CKP sensor niya. So kaya naman yan. So bago pa. Okay pa ito. So pagkatapos doon mga tropa, ang sunod nyo na i-check itong wire ng papunta sa ating ECU. ECU papunta sa ISC. Ayun yung ISC mga tropa. So nai-unplug ko na yan. May makikita kayo dyan na kulay pink na wire. Ito mga tropa. Yan. So yung pink na wire, lagyan nyo ng maliit na wire sa loob. So isalpak nyo lang dito. So ang gagawin natin dito mga tropa, kukuha na natin ng continuity ng ating wire. Titignan natin kung may putol. So sa pink, tapos dadalhin nyo rito sa dulo. Sa pangalawang terminal yung pink din. Balatan nyo lang ng kaunti dito mga tropa, or salpakan nyo rin dito ng wire. Tapos yung positive, maali naman positive negative ng tester, lilipat nyo lang yan dito mga tropa. Yung hindi marunong gumamit ng tester, may sign naman yan. Tapos pag pinagdikit nyo mga tropa, tutunog yan. Ayan. So pagdikitin natin, so pag tumunog mga tropa, ibig sabihin buo yung wire. So ngayon ang gagawin natin, lalagay natin dito sa kulay pink at saka doon sa pink na papuntang ISC. So pag tumunog siya, buo yung wire. Ngayon mga tropa, isa-isahin nyo yung wire ng ISC. Ito. Meron siyang pink, black yellow, blue at saka itong kulay abo, gray. So isa-isahin nyo yan papunta dito sa terminal. So iisa lang din naman ang wire niyan dito mga tropa, yung color coding niya. So kapag buo lahat yung linya, goods na yon mga tropa. Tapos okay na rin yung ating stator. Yung kasi yun yung mga sign na pinagmumula ng ating error 12. Saka isa pa doon mga tropa, yung ating speed sensor dito. Pinagmumulan din yan ng error 12 mga tropa. Pag gumagana yung speed sensor natin, may lumalabas na error 12 kasama yung ISC. So meron akong isang vlog niyan mga tropa kung paano mag bypass ng ating speedometer. Kung wala kang speedometer, naka-error 12, may vlog ako niyan, naka-upload na yan sa YouTube ko, panoorin nyo na lang. So wag muna kayong bibili ng ganitong speed sensor mga tropa kasi mahal din to, nasa 900 plus ito. So pwede namang i-bypass yan. Check nyo lang din muna kung may linya. So mga tropa, ito check natin. Pakita ko sa inyo yung sample kung paano. Para pasuyo nga. Isa lang. So mga tropa, yung isa ay kabit natin dito sa ating ISC. Yan.
Yung ISC na pink, nilagyan natin ng wire. Yung pula ng tester, kapit natin dito. Kahit yung itim, pwede rin. Maali naman yan. Tapos check natin dito mga tropa kung tutunog. Dito sa pink naman na sa akin. So nag-mid siya mga tropa, tumunog. Ibig sabihin buo. So ganun lang yung gagawin yung mga tropa dun sa apat na wire. Itong apat na wire dito, check nyo kung lahat buo yung linya. Pag meron dyang hindi nag-grid, mag-bypass na lang kayo mga tropa para hindi kayo magbalat dito sa harness. Tap na lang kayo rito papunta sa ISC. Yun yung pinakamabilis na paraan para hindi na kayo magbalat ng harness. Yun lang mga tropa, yung ating pinagmumula ng code 12 natin, kung paano nyo madedetect kung ano yung mga sira at ano ba yung mga pwede nyong i-check doon sa Horror 12. So yun lang yun mga tropa. Ito naman, na-check ko na itong mga wire na to tsaka doon. Okay naman siya lahat. So pinakita ko lang sa inyo yung sample ng pink na wire ng ISC kung paano nyo ma-check sa multi-tester kung tutunog siya o kung buo ba yung linya. Okay na rin naman yung ating stator. So balikan ko kayo mga tropa, buuin ko lang to.